Welcome back dito sa channel natin. Nandito tayo ngayon sa Manila Bay Area. Ano na nga ba ang latest na balita sa iba't ibang mga project na ginagawa dito? Katulad na lang ng iba't ibang mga reclamation projects na sinuspinde ng DENR dahil di umano sa iba't ibang mga violations. Dalawang malalaking reclamation project ang itatayo dito. Ang Manila Waterfront City, isa sa pinakamalaking reclamation project, at sa unahan naman ng Manila Waterfront City, ang Horizon Manila. Sinuspinde nga ng DENR ang lahat ng mga reclamation projects sa Manila Bay Area sa utos na rin ng Malacanang para pag-aralan muna ang long-term na magiging epekto ng mga reclamation project na itatayo dito. Pero isa talaga sa mga dahilan kung bakit ipinatigil ang pagtatambak ng lupa at buhangin dito dahil na rin sa involvement di umano ng isang Chinese company na kapartner sa Manila Waterfront City Development. Marami pa ang nagbigay ng concern, katulad na lang ng US Embassy, mga environmentalist at marami pang iba. Sa ngayon ay suspendido pa rin ang Manila Waterfront City, Horizon Manila, Manila Solar City Reclamation Projects, at yung iba pang mga reclamation projects sa Manila Bay na sisimulan pa lang. So far, dalawa pa lang yung pinayagan ng DENR na magpatuloy sa ginagawa nilang reclamation project, ang Pasay Harbor City Reclamation at ang SM Prime Reclamation Project na pupuntahan din natin mamaya. May isa pang reclamation project noon na itatayo sana dito, ang Manila Bay City of Pearl, isang napakagandang proyekto na hindi na rin natuloy dahil ipinatigil ni former President Duterte. Doon naman yung itatayo malapit sa Baseco area. Sayang at napakaganda pa naman sana ng Manila Bay City of Pearl project. Summer na nga, kaya naman ang dami nang pumupunta dito para maligo sa may harbor view. Hindi ba bawal maligo dito sa Manila Bay Area dahil nga hindi safe ang tubig dagat? So ayan guys, makikita nyo naman ang kulay ng tubig dagat. Meron din itong kakaibang amoy. Abangan pa natin sa mga susunod na buwan kung papayagan ba muli na magpatuloy ang mga nasuspinde na reclamation projects.
Dadaan muna tayo dito sa Manila Bay Dolomite Beach area at tingnan natin yung latest na ganap dito sa Manila Bay Rehabilitation na hindi pa rin natapos hanggang sa ngayon. Kitang-kita pala dito na sobrang lawak na ng Pasay Harbor City Reclamation. Umabot na dyan sa dulo ng CCP Complex hanggang doon sa Mall of Asia Complex. Parang naging palengke na dito sa labas ng Dolomite Beach. So ayan guys, makikita naman natin walang katao-tao dito ngayon sa Dolomite Beach. Tapos na yung mga bagong public restroom dito pero hindi pa rin ginagamit. Nilagyan na rin pala ng mga halaman dito sa Dolomite Beach. Hindi mamalalanta lang yan, sobrang init dito. Sobrang init, wala kang masilungan dito. Meron namang payong pero dalawa lang. Pagkatapos dito, pupunta tayo sa Mall of Asia Complex para tingnan natin yung latest na progress sa Pasay Harbor City Reclamation at sa SM Prime Reclamation Project. Ito na pala yung latest na progress sa SMDC Sands Residences. Andito na tayo sa Mall of Asia Complex at makikita nga natin dito sa kabilang side ang Pasay Harbor City Reclamation. Napakaganda pala ng master plan ng Pasay Harbor City kapag natapos na.
Meron pa akong nabalitaan, hindi ko alam kung totoo ba, na magtatayo daw dito ng isang stadium na may 70,000 seating area capacity. Pwede na dito magdaos ng malalaking sports event at mga concert, kung totoo man na magtatayo nga dito ng malaking stadium. Abangan pa natin yan sa mga susunod na update. So ayan guys, ito na ngayon ang latest na progress sa ongoing na pagtatambak ng lupa at buhangin para sa Pasay Harbor City. Mas nauna nga silang nagsagawa ng pagtatambak ng lupa at buhangin na nagsimula pa noong last year mula dito sa may Libertad area hanggang doon sa dulo ng CCP Complex. Nasa 265 hectares ang lawak ng Pasay Harbor City kapag natapos na. Ongoing pa dito sa unahan ang pagtatambak ng lupa at buhangin, at dito naman sa kabila ang SM Prime Reclamation na magiging expansion ng Mall of Asia. Mas malawak naman yung man-made island na itatayo dito na may lawak na 360 hectares. So ayan guys, ito na ngayon ang latest na progress sa ginagawang man-made island sa likod ng Mall of Asia Seaside. Isang world-class na cruise terminal ang itatayo sana noon sa likod ng Soler Resort and Casino. Pero kinansela muna at dinilayed ang proyekto na yon na napakaganda sana at makakatulong sa ating turismo. Abangan na lang natin this year, baka matuloy na ang Soler Cruise Terminal Project. Abangan pa natin ang iba't ibang mga mega projects na itatayo dito sa Manila Bay Area. Anong masasabi nyo sa iba't ibang mga proyekto na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!